Biblia aning bagong nangabot. Roma 16:17. Kasi ingon San Pablo, kinahanglan magbantay kamo nining mga tao nga nagbahin-bahin, nagsamok-samok, nagsupag-supak sa pagtuo. Ining mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo, kundi para lamang sa ilang tiyan. Magwali ni sila Gisos, tapuson kanilang pisos. Magwali ni sila Kristo, tapuson kanilang 10%. Kini sila tanan PBMA, pastor borot, membro na nga laot. Kung tinuod pa sila nga nagtuon para nga mauban sa mga pundok sa Biblia, nganong gikontra man nila ang Katoliko nga mo itagyo sa Biblia. Kung tinuod ning mga tawanan nag-research, aron mo tubang, aron mo appeal sa kamatuoran, Katoliko unta ilang ubanan. Nganong iuban man ani mga founder nga wa gyud gisugo ni Kristo nga magtukod. Kay isa ra man nagtukod si Kristo. 23 tuig 30, edad niya ang iyang edad pagtukod 30. San Lucas 3:23. Pagpanaygo ni Kristo nga 30 gisugdan niya ang imbuhaton pagwalis may balita. So tuig edad 30-33 mo tay pagtukod ni Kristo. Una ang iyang simbahan karon nilukop na sa tibok kalibutan. Mga igsoon, sani para ito tubagon atong pramatud-an to nga ang simbahan Katoliko gikan yun siya sa tanang dagan kay mga lain-laing lugar na convert niya. Buhat 2 kapitulo 1. Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa 5, ngadto pagid ni sa versikulo 13. Dito sa Jerusalem, niadtong higayuna, may mga Hudiyo nga reliyoso. Kayo nga gikan sa nagkalaing dapit o nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog nila sa mga tao, sa kabanha, nanugok sila. O natingala sila pag-ayo, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinilungan sa mga naminaw. Mao niya? Mao niya mga igsoon sa Pentecostes, mao to ang milagro sa gift of tongue nga ang tanan naminaw dito, ang tanan apostoles nga nagsulti, ang ilang pinulungan makonvert sa naminaw. Busa dakong kahibulong o katingala Mayon sila, dili ba taga Galilea man kini sila o kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka mga pinulungan? Amo na giingon ni pastor, taga Galilea. Amo to mga apostoles, mga Hudiyo. Unya, kisa man ning uban ng mga tribo nga na dinhi kanato may mga taga Persia, Media, Ilam, Mesopotamia, Budia, Kapadosia, Ponto, Asia, Phrygia, Pampilen, Ehipto, og sa mga dapit sa Libya, dool sa Cyrene. Ang uban kanato mga taga-Roma, nga mga Hudiyo, nga dili na Hudiyo, nga makabig sa tinuan sa mga Hudiyo. Og may pipila pa kanato nga taga Krita o Arabia, apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsatag sa kapinulungan, may tungod sa katingalahang nga mga butang nga gibuhat sa Dios. Og sa ilang katingala og kalibog nagpangutananay sila unsa bay kahulugan niini. Apan ang uban nagbugal-bugal nga nagingon, mga hubog mga tawhana. Mo na ang giingon sa encyclopedia. Ibalik-balik naman nato nagbasa. Gani usa ka protestante ni confirm gyud nga sa tuig 1,000 human namatay si Kristo, way laing simbahan ang naglawig sa kalibutan. Mao gayud ang Iglesia Katolika. Kinsa ang nisulti niini? Usa ka presidente sa Tyndale House Publishers Incorporated, ang iyang pangalan si Mark Taylor. Nagimo siya libro, The Complete Book of the Bible Knowledge. Sa pahina 290, niingon si Mark Taylor, presidente sa Tyndale Publishers House Incorporated, protestante ni, niingon siya, Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after Christ, the church was Catholic, universal, and unified. Unsa kuno, niadtong sulod sa 1,000 ka tuig, human nabanaw si Kristo, usa ra gyud kasimbahan ang nagwali, namunyag, mao ra gyud ang Iglesia Katolika. Mao ni ang tinuod, gikan gyud sa tuig 30-33, di pareha sa mga sulpot nga karon na naabot.
Buhat Kapitulo 2, 1 ngadto sa 47. Sa diha nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika nagwali, dunay 3,000 ka mga tao ang nagpabunyag og nahimong Roman Catholics. Mao na ang tinuod. Busa sagol gikan sa Arabia, gikan sa tanan mga tanan lain-lain nga tribo, lain-lain nga pundok sa katawan. Na dito 3,000 ka mga tao gagalain sa lain mga tribo, lain-lain ilang relihiyon, ilang pinulungan. Tungod kay nakadungog sila sa wali ni San Pedro. Muna ang tanan pastor, sorry na lang. Kanang Episo 4:11 dili na pastor nga karon. Pastor na sa Katoliko paano ni San Pablo. Mga pangulo na sa GKK, mga presidente, katikista, kaabag, apostolado gitawag nag-Parish Pastoral Council. Isa ra ilang Ginoo isa pagtug sa bunyag, Episo 4:11 na iatas lang ni mas 4:5. Kining mga pastora usa ka Ginoo, usa ka Dios, usa ka bunyag. Usa ka pagtuo. Mao na ang simbahang Katoliko, isa ra gyud pagtuo, isa ra Dios, isa ra bunyag. Pero kining pastor karon nga mga mini nga niabot nga nagtukod og reliyon, lain-lain og bunyag, lain-lain pagtuo, lain-lain interpretasyon sa Biblia, so that wala nila ang kamatuoran mga igsoon. Pastor nga bright ning kalibutan bisag unsa pa nimo ka bright nga pastor, pagkangalan nga imong pondok ipasakupan tinukod og tao dili iya sa Dios. Ingon ang Salmo 127:1, kawang kana og walay kapuslanan. O giingon si Jesus sa Juan 8:32, ang kamatuoran makahatag kanatog kagawasan. Sa buhat ni 7:24, unsa giingos tong Ginoo sa sulat ni San Pablo, ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta, dili mo puyo na ng mga templo nga tinukod lang tao. Ang imong kalag, imong labang imo rabang ipang kuanana, imo lang isalig na ng mga simbahan nga gitukod lang tao. Unya ka na mga simbahan nga dili Katoliko, mo expire ka na tungod kay girehistro ka na sa Securities and Exchange Commission. Mao na tinuod. Kauban na sa naninda og siminto, nanindag feeds, naninda naglalagti na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Muna nga simbahan sa atong Ginoo nga di maluat, mao na simbahan na nga iyang gitukod o kining simbahan na mao karon ang giatake sa tanang relihiyon sa tibuok kalibutan. Yakin sa may gasugo ani ang Dios nga hatagan og panalangin ug kaalam sa Dios sibil salin nga magkulit og sa bisan unsang matang sa dibuho o larawan. By the way, ato nang mabasa sa Exodus 25:31 ngadto sa 35. Mga igsoon. O giingon si Jesus sa Juan 8:32, ang kamatuoran makahatag kanatog kagawasan. Ezekiel 41:18 ngadto sa 22, ang templo sa Dios gilukop og sagradong larawan. Nakurat siya. Kini dili ni panahon ta tubag lang ni mga igsoon. Kanang magong Dios mga igsoon, magaton ang basahon sa balaang kasulatan, isuwat ninyo 1 Corinto 1, anilang ta sa 1 Corinto 8:6. 4:8:6. Ang Dios nagrepresentar sa butang nga di tinuod. Sa gingon sa balaang kasulatan sa Lucas 11:23. Kinsa katong wa mutabang sa pagtigom sa akong simbahan sila magkatibulaan. Ang gingon diri sa buhat 7:48 mga kaigsunan. Apan ang labing halangdon na Dios wala magpuyo sa mga balay na gitukod sa mga tao. So ang Dios diay dili mupuyo sa mga balay na tinukod lamang sa mga tao. Sa pinadayag 5 Gs, di-confirma si San Juan. Pinadayag 5 Gs, ingon San Juan, gihimo mo silang gingarian sa mga pari o Diyos. Aron maghari sila sa tibok kalibutan. Kung sa ikitukod ni Kristo ang gingarian sa mga pari. 1 Pedro 2:5-2:9. Ingon si San Pedro, kita ang katawan sa Diyos, ang piniling katawan, ang balaang nasod, ang gingharian sa mga pari. Libro 8:1, Libro 3:1, siya Pangulong Pari,
Namari Pangulo o Guay Sakop. Kinsa may mga sakop ni Kristo, ang 12 ka apostoles. Kung si Kristo general, sundalo, natural, ang iyang mga sakop, sundalo po. Kung kay Pangulong pari man si Kristo, natural, ang iyang mga apostoles, puro to mga pari, kaya mo to yung mga sakop. Father Darwin Gitgano, you have 15-minute summary worldwide. Nag-obserba ko ni Pastor Archie bisag allergy sa Diyos-Diyos. Gayang giisip ang ribulto ni San Vicente Ferrer nga Diyos-Diyos. Pero pilit kay ko, iya yung girespetuan o gihinay-hinay pagsud sa iyang bag. Una nga, lipay kay ko, kay bisan siya og allergy og larawan, puno siya sa respeto. Una nga, gamay nilay ko ang ani. Yadugang pa, pinangga pa kayo nato, hindi na ito awayon. Kaya wala po tayo lami kung puro po tayo Katoliko, di ba Pastor Archie? Si Pastor Archie mo nagdagbibo karong gabi una. Ito pagpakan si Pastor Archie. Kanya, angay masayod si Pastor Archie, dili tanang dibuho, dili tanang magkukulit, dili gikan sa Ginoo. Itong basahon ang balaang kasulatan. Dini sa Exodo 31, ang Ginoo miingon kang Moses. Gipili ko si Bezalel, ang anak ni Ore, nga anak ni Hur, sa panay ni Judah. Gipuno ko siya sa akong gahom. Ano sa to? Gipuno ko siya sa akong gahom. O gihatagag kaalam o giyas sa pagpamuhat bisan unsa. So katong mga kini mong tawhan gipuno sa gahom sa Ginoo o gihatagan sa hiyas sa pagbuhat sa bisan unsa. Siya maghimo og maanindot nga mga dibuho. Tanawa dibuho. Unya kinahanglan supako. Wa man ibasahan ni Pastor Archie nga tighim. Kanay ding tigkulit og larawan, gahom daay ang gigamit sa Ginoo niya na. Dili lang gahom, kundi mga hiyas nga gikan sa Espiritu Santo. Wanang kinahanglan kay dialog pa ni Pastor Archie, sunod di mo gwali, idugang ni. I-appeal din nga teksto kay pirangga way na to. Kay ang iyang gamantay mo ang iyang utok usar jud gidili Diyos. Ang larawan nga hinimo sa kamot sa tao, Diyos. Ya hinimo man eh. Unya ang naghimo ni Pastor Archie unsaon man eh. Nga ang gahom gikan mas Ginoo. Wala maghinay-hinay ka, Pastor. Ayaw i-generalize. Kay in every general rule, there is always an exception, Pastor Archie. Amen, Pastor Archie? Okay. Padayon na to. Kuyaw ay kumplito. Dibuho nga ginamit ang bulawan, plata, o tumbaga. O ang paghimog mga alahas sa pagkulit o kahoy. Nawa diri, Pastor. Nalagi kulit lagi. Pero kabantay mo, dili jud ni pasaho ni Pastor Archie. Pero ako lang ibasa kay parang makadungog siya. Pamansin na lang ba? Yang iyang ang kasing-kasing mabuksan o humukon siya sa balaang presensya sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa karong gabi una. Kay libo-libo ka mga Katoliko o di Katoliko na minaw niini o nabiktima ang mga pinangga na Katoliko. Kay Katoliko may kasagaran pitok-pitok ng mata. Di ba? Nga nung doon may mga Diyos-Diyos. Sa may tubag sa Katoliko, pitok-pitok ka pata. Kamingon na, bitaw na. Usa na si Pastor Archie. Nga nag... Hindi na nakot yung Pastor. Kaya mo object. Ako naman yung objection no? Pero dili ta mamerusunan. Kaya pinangga man nato ding isuon nato. Kaya kung wa ni, dili ta matapok. Munang pinaagi ni Pastor Archie, natapok tang tanan. Amen? Ato pagpaka na po si Pastor Archie. Ato ning pakanon karon ay sa uli Pastor Archie. Pakanon ka na mo sa mong paghigugma, no? Nya painom sa ka na mo og Dios, hindi man nimo inom og bino. Pastor Jesse, ayaw na ng bino nimo Brad Jesse. Atong timplahan siya tang Dios. Oh. Unya dugang pa, ato na pong basahon ang sugo sa Ginoo. Ningon ang Ginoo makigsunan himuat kini sa usa gayud nanibas gibasa nako sa Exodo 25. Focus lang ta sa larawan. Abot naman sa purgatorio, ipasagdan lang po nako. Kaya nga naman kung wa pay purgatorio makaigsunan, asa kay ibutang alay tinuan.
Kaya nagpaampo na to, makiksunan mingon man ta, og sa tanang kalag, na wa na'y naghandong kanila. Kaya ni kamatay sa mga dili katoliko, wa na'y maghandong. O nagpasalamat ka, Pastor Archie, ganay katoliko, kay bisag di mo katoliko, giapil mo, og alang sa tanang kalag, nga wa na'y naghandong. Isa to wa naghandong? Mga protestante to, mo nang mahigugmaon jud kay katoliko. Kita ba mong pare nga nangaway sa mga protestante? Wala. Yan naman, atong gisunod ang atong magtutudlo nga puno sa kaagop, puno. Asa man ka, Pastor? Bawal lagi mag-istorya. Pastor, okay. O ningon din mga pinangga kay sunan. Paminaw, Pastor. Naminaw ba yung nimo ganina? Okay. Og isunod, paghimo og larawan sa mga kirubin. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Ningon ang Ginoo. Na ang duha ka larawan sa anghel, o makikita ako kaninyo sa tunga-tunga mismo sa larawan sa kirubin. Tsato pa, ang katawhan sa Diyos sa una, mausampit sa Diyos, o mag-atumag gihapon sa larawan. Pero wa sila magsimba sa larawan sa anghel. Yan naman, symbolic representation of God, kay di man makita ang Ginoo. Wala nagpagama siya, o symbolic presence niya, nga maunang larawan sa mga anghel. O kung sa gisultis, Ginoo, balik ko na to, makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kung mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Asa makikita ang Dios? Sa duha ka larawan sa anghel. Ya kinulit, doon na po'y mata, dili ka kita. Doon na po'y ilong, di ka ginhawa. Kaya naman, balaan man nga larawan. O sa may tabo sa mga tao nga nidugmo dining maong balaan nga sagrado nga larawan. Atong basahon na po ako, Biblia ra jud ning ako. Katong iyang gibagotlo, pagtulunan man dos Katoliko nga di ta maghimo sa larawan sa Dios. Kay wa man jud ta mo supak sa mga teksto nga iyang gigunitan. Ang iya ramang huna-huna mo ini supak. Ang pulong sa Ginoo, wa jud mo supak sa simbang Katoliko ngano? Kitay tag-iya sa Biblia. Nakumpay lang Biblia 405 pinaagi ni Papa Damaso. O gagangingan sa Biblia nga Biblia si Papa Sericios. Sa to Papa sa simbang Katoliko. Ang nagbutag kapitulo bersikulo paring Katoliko. So original nga kung wa pang simbang Katoliko matud pang Martin Luther, utang kanato sa simbang Katoliko ang bulong sa Ginoo. Ang amahan ni Pastor Archie, Protestante, amahan man sa mga Protestante, si Martin Luther. Ningon siya, kung wa pa ang simbang Katoliko, utang nato sa simbang Katoliko ang pulong sa Ginoo. Kay kung wa pang Katoliko, wa tay kabang kaagan sa pulong sa Ginoo. O na Pastor Archie, nga nagbasa-basa lang o nagpapotocopy sa Biblia, ayaw mi akyos nga sayop mi. Kaya kami ang tag-iya sa Biblia. Lisod kaayo nga ang tag-iya mo'y nasayop, ang nagpapotocopy mo'y nasakto. Ang nagbasa-basa, las kilid-kilid mo'y nasakto. Kita nga mo'y tag-iya sa Biblia, mga kaigsunan. Kung wa pa si Pope Damaso, hagbay na ngawa na ang sinuwat ni San Pablo. Hagbay na nga dugta ang mga sinulat sa mga apostoles. Wala nagpasalamat si Martin Luther, ang amahan ni Pastor Archie, amahan sa mga Protestante. Now sa may mahitabo sa mga tao nga modugmok sa balaan nga mga imahen ni adinhi sa Salmo 64. Nabantay mo nagpaabot jud ko sa 15 minutos niya nga iya ning basahon. Wala jud. Wala jud. Ngano kang di jud sila kabasa niini? Pila na katuig, mga 20 na katuig ang akong pinangga ng igsunan nga nahimong pastor, kada live niya, wa jud din nabasa. Muhangyo ko sa dakong kamapabsanon, Pastor Archie, basa po rin panagsa. Naminaw, wag ka pastor. Okay, atong basahon na. Kay di ra ba siya maminaw nini? Emphasis pa verse, Salmo 74 verse 1 ngadto sa 9. Ato ning basahon. 1 ngadto sa 9. Pag-ampo alang sa nasod sa kaluwasan, nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungod ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. O gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banay panulundot. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuyan. Ngari og lakaw ibabaw niining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. So doon na din suod sa templo sa Ginoo.
allergy po. Ang sabay allergy ani padayon na to. Kay dunay kaaway ang Ginoo. Ilang gilumpag ang templo, ilang gipanamastamasan ng templo. Padayon ta. Ingon sila, kuyaw ni mga kaaway sa Ginoo, nagdaog kagalingong nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumunuton o kahoy. Nagdadig at siya. O namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa o martilyo ang kahoy nga may dibuho. So doon na dibuho. Sabi dibuho, carved images. Nagdadi ay og martilyo ang mga kaaway sa Ginoo. Kinsa may nagsig video-video nga sige og pamunal sa atong mga sagradong larawan. So doon ay kaaway. Klaro kay ni. Bunang Pastor Archie ako dyan yung gibasa gikan sa 1 ngadto 10. Ngano man dili ko gusto Pastor Archie nga mahimo kang kaaway sa Dios. Padayon ta. Dahil ingon man siya sunugon pa jud dato. Haom kay ni. Na gisunog nila ang imong mga templo, ang imong templo. Natanawa, sa sunugon na to, sunugon na to, sunugon. Uy, kaaway man is Ginoo. Ang magsunog, magdag atsa, magdag martilyo. Di ba? Kung ma-born again ka, kuha na magag-martilyo. Pak! O sa padayon. Di pa na mas tamasa nila ang imong Pinoy-anan. Padayon. Sa ito pa Pinoy-anan, Ginoo doon ay secret images. Klaro kayo. May hukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tinaguan, tikumanan, alang sa Dios sa tibok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Dura ha? Mga balaang simbolo. Unang pinanggang igsunan, kinsa may nagsunog, kinsa may nagdagat sa martilyo, Katoliko ba? Dili. Kay puno kita sa respeto sa mga balaang simbolo. Kinsa ang nagdag martilyo, kinsa'y nagdag atsa, kinsa'y nagsunog sa templos Ginoo. Unang Pastor Archie, ako yun ang gisulti kanimo, kay dili ko gusto nga mahimong kaaway ang atong pinangga na igsuon. Gusto ba mo nga si Pastor Archie mahimong kaaway sa Ginoo? Unang atong iampo ang atong pinangga na igsuon. Unsa man niya mga Katoliko sa kaalam size G's tingon din ni kining mga balaang butang. Sunod na day mga balaang butang, plural na kay mga man. Hindi man kami ngog usa ka mga bayabas. Mga balaang butang ug kun inyo kining atimanon sa pag-agi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Nalipay sa ko kay iyang ipahiluna jud pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer sa iyang bag. Una nga, Pastor Archie, panggaan dyan na. Di na nako pangayoon, panggaan na. Atiman na sa paagi nga balaan. Kay Pastor Archie, isipon ka nga balaan. At nga ako kay, nag-uul ko kay basig sunugon ni. Duruwa man dyan. O niya mag-bless man taon niya. Ato nag-yapil og bless. O sa gingon nini, kung makakatuon ka mo, paminaw, kung makakatuon ka mo nining pagtulunana, makahimo ka mo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Mao lang atong giampingan ng mga sagdadong larawan. Ngano man ang nag-amping sa sagdadong larawan, pagaisipon usab nya balaan. O nya ako nakita si Pastor Archie nga iya yung ipahiluna pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer. Wa niya ibundak din iya yung gigunitan. Kay mao na timaan sa iyang pagrespeto kay nagbukno ang naasud sa iyang kaugalingon. Lami kaayo isulti ang naasing una-una, nga lami pud kaayo ang pagrespeto. Wa jud yang gibuak. Mga kaigsunan, nagpabilin pa ang iyang pagkakatoliko. Ay. May gala atong pagpakan. Brother Pastor Archie Anines, ang soldier of Jesus Christ, o ginganasab sa negative side, ang one and only, ang gingon nga nabantog nga Catholic faith defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Ini karon nga grand debate dialogue nga gipegayon dinhi sa City Square, Tagbilaran City, January 29, 2024.
O dining tanan, atong hatagan sa masipang pagtak. Atong giampo pasalamat sa tangan nga mga biyani dinhi nationwide. O gingon marusab sa atong mga bisita, dalaygon ang Ginoo. Ito ang mabasa natin. Sira 41:8. Silutan ang tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Ano to? Ito ang mabasa natin mga kapatid. Pag matinumanon diha sa pagbansay sa imong relihiyon, sa pagsimba sa Ginoo, himua kini sa tibuok nimong kasing-kasing. Chapter 3, verse 16. Without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, believe and throughout the world, take him up in glory. Religion, ang tinakay dito. Religion, a person's relationship with God, which shows itself in trust and worship, moral responsibilities, and structured doctrine attain the more developed forms of religion. Ano daw? Religion, a person's relationship with God. Ngayon, dili nato basahon ang Biblia nga basa-basa lang. Kinanglan atong sabton. Kiningon man si Kristo sa San Lucas 10:26, giunsa mo man kini nimo pagsabot. Di ba? Sabton lagi na to pag basa ang Biblia. Mo ni gingos Biblia, tanawa ha, ningon na Biblia. Unang Pedro kapitulo 3 versikulo 15. Hinunua sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo, hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop og kataha. King James biyan niya akong gibasa ha. Tor, mauni resulta nga ang simbahang Katoliko nag-organize mi og Catholic Faith Defender aron manubag mi sa inyong mga atake laban sa among simbahan, tali batok sa among simbahan, di ba? Now, unsa may giingon ni San Judas atong basahon ni Judas kapitulo 1 versikulo 3. Ingon siya sa King James Japon, Tor. Mingon diri mga hinigugma, sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag may tungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naaghat ako pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga makausara og sa dayon gitugyan ngadtos mga balaan. Manalipod, panalipdan. Sa Good News Bible Translation, fight on for the faith. Mauna nga kaming Katoliko, naami Catholic Faith Defender, ug usan ako sa membro ana. No, kaya nga naman, gi-organize na aron andaming manubag ug nakigbisog mi sa among tinuohan nga makausara og dayon sa gitugyan sa mga balaan. Kamo, sigatag mo ko autorisasyon. Ha? Sigatag mo ko autorisasyon. Asa man mabasa, Pastors Born Again, gitagaan ni Kristo ko autorisasyon. Sitas, Biblia. Oy, mindset ba, mindset? Ang nakalagay dito sa Mateo 28:1 ganito. Ito'y Bisaya, tatagalogin ko pagkatapos. Okay. Karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay, og sa pagpamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena og ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Sa Tagalog, ngayon na malapit nang matapos ang araw ng Sabat at muling nagbubukang liwayway ang isa pang araw ng Sabat. Isa pa. Sa Grego nito, opse de Sabaton te epepuskaw siniesmian Sabaton. Dalawang Sabaton to. Kaya ang nakalagay dito, laing adlaw nga igpapahulay.
Iba, natapos na yung araw ng Sabat pero may nagbubukang liwayway na panibagong araw ng Sabat. Pumunta si Maria Magdalena at ang iba na Maria doon sa libingan. Now, tumasaw ng Sirach City 33. Mauni ang usa sa mga libro sa Deuterocanon. Gingon din pag manggihatagon sa tanan nga mga buhi ug ayaw hikalimti ang paghandom sa mga minatay. Tumasaw na iyampo pagkaison, ha? Buhat 12. 43 ngadto sa 45. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niya mga tao nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Halad alang sa sala. Question, buhi pa ba ni o patay na? Abay padayon nga patay na ni. Si Judas naghimo nining hamili, dili Judas Iscariote, ha, kay si Propeta Macabeo ni. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. So tungod kay dunay pagkabanhaw, ang patay iampo. 44. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, so patay. Usaon ta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Klaro. Nga kung wala pa yung pagkabanhaw, binuang ay iampo ang patay. Pero kung siya ingon din iampo kay dunay pagkabanhaw. 45. Niining maligon og Diyos nun nga huna-huna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Diyos makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Kanang kinabing gayon wala. Si Judas nangandam alang sa usa kahalad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Mo nang gitanggal ni sa mga protestante. Kano sa man nila gitanggal? Kano sa man day mamugna ang Biblia nga hubat sa mga protestante? Mga igsoon, ang Biblia nga gigamit sa mga protestante until now, maunang gitawag og King James Version. Question, kano sa man ang King James Version mitumaw? Mitumaw na niatong 1611. 1,611 years ang milabay from the time of Lord Jesus. Usa nakahubad ang Church of England. Kinsa lang Church of England. Mao na ang sikta nga natukod sa England. Kinsa natukod? Si King Henry VIII. Pagkamatay niya, mipuli ang iyang anak na si King James. Si King James mimando nga maghubad sila og ilang kaugalingong version sa Latin Vulgate, ang Latin nga version sa Bible. Og siya si King James, mo man na nagsugo, hinungdan na pagkahubad sa translation, gitawag na King James Version. Ang King James Version, mga igsoon, for your information, kamo mga non-Catholics, 73 books na. Kay 46 sa Old Testament, nga mao ang Tanakh nga 39 books, o ang Deuterocanon nga 7 books. Mao na ang Old Testament. Gitawag na, sorry, abi akong mata, gitawag na ang Septuagint version. So 46 plus sa New Testament nga 27 books, so equal 73 books. Contradiction man sa mga protestante ang pag-ampo alang sa patay. Mao nga pag-abot sa tuig 1827 dito sa konsilyo nila sa Amerika, gitanggal nila ang Deuterocanon na 7 books. Inungdan na 73 minus 7 equals 66 books. Mauna ang King James Version. So ang King James Version from the time na mugna na 73 books, gitanggal 1,827 books at 1,827 years or 1827. Gitanggal nila ang Deuterocanon. Mo ng 66 books na lang.
ang ila. So muna ang tubag, no? Gitanggal kay kontradiksyon sa ilang gitudlo. Ang lain question, ang anghel ba makakita ba sa amahan o dili? Makakita. Ang mga anghel o ngayon na sa langit, hanap-hanap na nga makikistorya sa Diyos kung suguon siya. Dapat sila sa sulat sa langit. Oh. So, hanap-hanap ng makakita. Unya, kanyang giingon nimo nga sulod si Kristo sa adlaw ng ipakahulay. Wa ni mo sulod si Kristo aron mo simba. Kundi giaway ninyo dalawa. Lucas 4:28. Ang awa unsa mo kaman dito. Ay kung naa pa ka dito, murag ikaw yung nakatukmod ni Kristo sa pangpang. O kauban pa mo, gano'n man yung ihog sa pangpang. Sa nakadungog sila, niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinaguga. Unsa may ilang simbahan di ba sa Pado? Nasuko silang Hesus. Perting sukoa. Nanindog sila o ilang giguyod si Hesus. Wala yung ibatasan, oy. Ilang giguyod si Hesus. Ya, inyo makaling kauban. Kauban ninyo. Yan yung guyuron di ay. Beasa man eh. Abi ko pa-snapon sa pag-ibig. Ako na ko. Basin, pa-snapon. Iwason ko na to, eh. Sakpan ko na sila. Dautan yun yung mudus-mudus ni Kristo, ha? Sa giingon na rin. Ilang giguyod o gidala nga to sa tumoy sa bungtod, diha natukod ang ilang lungsod. Aron, ihulog siya sa pangpan. Hala! Hala! Tanawa ng mga nagsimag sa wado. Ang nakalagay dito sa Mateo 28:1 ganito. Ito'y Bisaya, tatagalogin ko pagkatapos. Okay. Karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay ug sa pagpamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena ug ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Sa Tagalog, ngayon na malapit nang matapos ang araw ng Sabat at muling nagbubukang liwayway ang isa pang araw ng Sabat. Isa pa. Sa Grego nito, opse de Sabaton te epepuskaw siniesmian Sabaton. Dalawang Sabaton to. Kaya ang nakalagay dito, laing adlaw nga igpapahulay. Iba, natapos na yung araw ng Sabat pero may nagbubukang liwayway na panibagong araw ng Sabat. Pumunta si Maria Magdalena at ang iba na Maria doon sa libingan. Dili na to basahon ang Biblia nga basa-basa lang. Kinanglan atong sabton. Kiningon man si Kristo sa San Lucas 10:26, giunsa mo man kini nimo pagsabot. Di ba? Sabton lagi na to pag basa ang Biblia. Mo ni gingos Biblia, tanawa ha, ningon na Biblia. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Hinunua sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop og kataha. King James biyan niya kung gibasa ha. Tor, mauni resulta nga ang simbahang Katoliko nag-organize mi og Catholic Faith Defender aron manubag mi sa inyong mga atake laban sa among simbahan, tali batok sa among simbahan, di ba? Now, unsa may giingon ni San Judas atong basahon ni Judas kapitulo 1 bersikulo 3. Ingon siya sa King James Japon, Tor. Mingon diri mga hinigugma, sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag may tungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naaghat ako pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga makausara og sa dayon gitugyan ngadtos mga balaan. Manalipod, panalipdan.
sa Good News Bible Translation, fight on for the faith. Mauna nga kaming Katoliko, na ami Catholic faith defender, ug usa ko sa membro ana. No, kay nga naman, gi-organize na aron andaming manubag ug nakigbisog mi sa among tinuohan nga makausara og dayon sa gitugyan sa mga balaan. Kamo, sigatag mo ko autorisasyon. Ha? Sigatag mo ko autorisasyon. Asa man mabasa, Pastors Born Again, gitagaan ni Kristo ko autorisasyon. Sitas, Biblia. Oy, mindset ba, mindset? O tungod sa gugma sa Dios, John 3:16, iyang gipadala ang iyang anak. Pagpadala niya, natural na ay receiver, na ay mursid. Ang tungod na, kinsay nakareceive? Si Mama Mire. Asa man si Mama Mire nga simbahan? O, yan ang mga gulang mo. Kaya sa gingon ni Kristo sa Mateo 24:4, daghan magdala sa ako ngalan, ayaw kapugtuon nila. Mateo 24:24, mga mini sila nga magtutudlo. Kaya sa gingon ni Kristo sa Mateo 24:4, daghan magdala sa ako ngalan, ayaw kapugtuon nila. Mateo 24:24, mga mini sila nga magtutudlo.